Lord God, a few more minutes. I hope our Korean sister could understand every aspect of the program. Lot to nabala sa kanya. Okay? So, thank God. Can you give the Lord a big, big clap of today? He's worthy to be praised. Like sabi ni Pastora, we're leaving on Tuesday night. Technically, that will be Wednesday morning. So, let's continue to pray that in due time, kami po ay kagad makabalik dito. Habang kung binabang kami Pastora, mga bagay na dapat namin gawin doon, alam po ninyo, kagabi pa, wala pa kahapon, ang mga mukha ng ating pong mga kapatid ay nasa isip ko, parang na-imagine ko na. Okay, my heart longs for them. I will know, just continue to pray for us that God will give us the grace at biyaya para mga bagay na dami ng Panginoon ay ating pong kagad na magpapag. Okay? So, I would just like to wrap up yung mga bagay po na nangyayari o nangyari sa camp as sa mga testimonya po ni Sister Ruth. Ako ay dumadalangin kung ano po ang idinidiin ng Panginoon sa atin. Yung po kanina, nabanggit kanina, no, yung po mga pictures. Nais kong magbigay ng konti mga din illustration at mga pangyayari, okay, sa ating camp. Upang doon po lang ako ay dumadalangin ng hapon-tapon na pong manitinisay ng Panginoon sapagkat sa ginagawa po ng Panginoon, alam po na mayroong mga mensahe at mapagkatuhanan na nais siya pong ipahayag sa atin. Kung niyo po napansin, meron tinatawag ng munang mga pictures, sets of pictures na nakita kanina, yung kanina pang unity game, di ba? Unity game. Kung saan po, meron dalawang grupo ng ating mga kapatid, may group 1 and group 2. Okay. Sa unity game na yun, yung napansin, isang kamay lang po ang pwedeng kanilang gamitin. Okay? So, kung kanilang ginagawa yung kanilang mga props, kasi kami nag-judge sa sinong winner, pagandaan, no? Yung box na yan, sila po mag-decorate, ang group 1 and group 2, kaya lang, habang po sa'y nandun, okay, kaya tinawag yung game, they can only use one hand, not both hands. Okay? Can you imagine the picture? So, nandun po sila, they have their materials na kailangan para decorate yung kanya-kanyang kahon. So, doon po ay nakita natin, ang kanila po ginagawa na yun, from all ages, mga bata, hanggang matanda, okay, sorry to say that, pero nagkaroon po sila ng fun and enjoyment while doing that thing to decorate that certain box in the best of their ability. Pero, ano po ninyo, they learn wisdom while doing that. Ano po yun? Eh kasi, at the best natin, kapag dalawang kamay natin, gusto natin gamitin natin dalawa, hindi ba? Pero kung isang kamay, eh paano magagawa mo? You cannot do much. Di ba kapag isang kamay mo? So, they need cooperation. Kailangan pakikipagtulungan. Okay? Siguro, I don't know how they did it. Siguro, grupo sila. Ito gawin mo, ito gawin mo. O ito ang itain mo. O itong putulan mo. Okay? So, after that, after doing that, nag-judge po kami sa dalawang boxes na yun. And siyempre, whether we like it or not, we have the first prize, the second prize, both. Pero alam mo nyo, both of those boxes para sa akin, both of them are winners. They're all winners. Why? They accomplished something out of one hand. Yung sikreto po doon, unity and what? Cooperation. Amen. Alam po nyo, sabi ko sa teenager, if I may, okay, sino mo nagsabi nito? I will be using those commands with your permission, without mentioning your name. I just gathered this information to Sister Ruby sapagkat siya po in charge ng game na ito. Sabi ng isang teenager, ang hirap pala, sabi niya, na isang kamay lang ang ginagalawan mo. Kaya in hand, nung abang ginagawa ito, nakita niya sabi, ganito ko pa abang ginagawa niya ito sa pagkikipagtulungan ng kanyang kapwa-kapatid, pumasok sa kanyang isip, akala niya, he can live his life independently. Okay, yan ang pumasok. Kasi maraming mga teenagers ngayon, lalo mga X-generations, full of gadgets, ang information ngayon ay napakabilis, di ba? You want something, bigyan doon. Mga bata pang aking mga anak.
maghihirap ako ng mga encyclopedia, magtatanong ko sa inyo mga textbook na meron sila sa kanilang research. Ngayon, internet, shoot! Nandun na, no? So, hindi na kailangan minsan pumapasok, hindi na kailangan mga parents ko, so and so forth, one way or the other. Pero kanya pong nilalaro, ginagawa, ang pagkipagtulungan nito sa kamay, pumasok sa kanya ispan, I still need my parents. Amen? So, napakaganda revelation, no? Yan po ang purpose nun. In their heart, they could see na what they need in their life. We could multiply that 1,000 times. Alam po ninyo, sinasabi din natin, wala lang po panahon. Ano bang feedback, no? Sabi niya ng isang bata naman, habang ginagawa yung unity game na ito, nagkaroon ng revelation. Salamat, Panginoon. Ito lang pa sa salamat ang pumasok sa kanyang puso. See? Habang ginawa isang kamay, sabi niya, salamat, Panginoon, meron akong 2 kamay. Di ba? 2 kamay. Doon nag-establish siya sa kamay, gusto niya gamitin yung sa kamay niya, di ba ito? Kundi, mag-disqualified sila. Okay, kapag ginawa, kaya pwede kang magkaya, gano'n lang nakakakita, parang mga monitors. Sa kamay lang, pero sabi niya, salamat, Panginoon, 2 pa ang aking kamay. Okay? So, hindi ba? Sa buhay natin, maraming mga problema. Lalo na nung tayo nagbuhay at tinanggap ang Panginoon, di ko natin napansin. Nung tayo ay bagong mga Kristiyan, binuksan natin ang ating puso sa ating Panginoon. Pinapasok siya natin sa rin Panginoon at tagapagligtas. From that day, tandaan niyo, that's the time and appointed time that God has for you. Saan ka man? Maybe I'm just looking back 10 years ago, 5 years ago, no? I don't know how old you are in the Lord. But the thing is, the Lord has what called you and you have yielded your life to the Lord. Isinuko mo ang iyong buhay. Sa oras na, this is your appointed time and you yielded your life. Thank God for that. Maybe, bago pa dumating sa panahon, bago mo sinukong buhay mo sa Panginoon, napakaraming mga bagay na dumating sa ating buhay, no? Problema dito, problema doon, problema sa anak, problema sa karamdaman natin, sa problema sa ating hanap buhay, so on and so forth. Pero, I thank God, no? I thank God that you yielded to the Lord. Kasi, yan ang nakita, paulit-ulit na may ginagawa ang Panginoon sa kanyang buhay, sa katapusan meron nag-show sa kanya, this is the Lord. Nagmatigas sa kanyang puso. Alam po ninyo, kaya sinasabi, ang kaligtasan ay isang kaloob. Ang kaligtasan at pagsisisi ay isang kaloob. It is a gift. Meaning, when you repented and accepted in your heart that you are a sinner, that you need the Lord in your life, when you accepted and realized that, you know what? You have received the gift of repentance. It's a gift, meaning, pwede mong tanggapin o hindi. Ang delikado lang yun, time. Okay, ang essence ay mahalaga nun, ang time essence. Baka dumating ang panahon, sa paulit-ulit na tumakat ang Panginoon sa iyong puso at nagmamatigas ka, ang mangyayari, dati ang panahon na ang mismong puso mo ay matigas na. You cannot repent anymore, and the gift of repentance and the grace ay wala na po doon, yun ang kinatataputan ko. And yung alam po ninyo, over the years, kahit na tayo mga Kristiyano na, okay, ang gift of repentance ay nandiyan pa rin. Nandiyan ang biyaya ng Panginoon. Makikita po ninyo, no? Sa ayaw natin gusto, while learning to walk in the Lord. While learning to walk, basically, tingnan yung mga bata natin, mga sagot. Okay? Or, 1 taon, 2 taon. Hindi kagad na tumatakbo yan. Okay? They learn to walk. The same thing with us in our Christian walk. We learn to walk. Kaya lang sa ating, habang tayo nag-aaral na makalakad, ang nangyayari, nadadapa ka. Di ba? Nadadapa ka. Saan mo sa gusto? Doon ka natututo. Ang ating lang panalain, tayo ay matulong. No? So, ganun din. Habang tayo lumalakad, na makalakas, sa patnubay ng Espiritu. Yun ang payo nga ni admonition ni San Pablo. Walk in the Spirit. Yun ang normal Christian life. Walking in the Spirit. Meaning na ikaw ay lumalakas sa dignan at patnubay ng Espiritu. Okay? At alam po ninyo, ang tanong kagad, paano? Yun po ang matagal na panahon.
okay, na ating dapat matutunan at pag-aralan. Kaya nandiyan po ang salita, kaya sinasabi ng salita ni San Pablo, God has given you all the spiritual blessing that you need. Okay? Ibinigay na ang lahat ng mga spiritual na pagpapala at kailangan natin para tayong makalakad sang-ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Amen? Kaya tayo nadadapa sapagkat yung sariling kalooban pa natin ang ating sinusunod. Di ba? Alam po ninyo, ito ang nangyayari sa atin. So walk in the Spirit, sinasabi, so that you will not fulfill the lust of the flesh. See? Para lumakad ka sa patnubay, dikta ng Espiritu, para huwag mong gawin ang dikta ng iyong laman. If we follow, okay, sinasabi ng Bible, the dictates of the flesh, we shall die. We shall die spiritually. Okay? Mamatay tayo sa ating buhay spiritual, kaugnayan sa Panginoon. And that's a process as well. Ang pasensya at long suffering ng Panginoon sa atin sa kanyang pakikitungo ay napakahaba. Ganun pa man, huwag po natin abusuin yun. Amen? So, bumalik po tayo doon. Kaya, nagpasalamat ang kabataan na ito na meron siyang dalawang kamay. Yung bata naman, na-realize niya, he needs his parents. He needs each other. Ganun po sa katawan ni Kristo. Okay? We need each other. Makikita niyo po, babasahin niyo ang 1 Corinthians 12, okay? Kung saan binabanggit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Sa chapter 4 ng Ephesians, kung saan makikita ninyo kung paano ang bawat sa inyo ay binigyan ng mga kaloob at biyaya. Tignan niyo, binigyan kayo ng mga kaloob at biyaya na gamitin ninyo para sa kalalago at katitibay ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya huwag niyo sabihin, wala akong kaloob, wala akong alam. No! Kapag, alam po ninyo, kapag binanggit niyo yan, para sinasabi mo, sinungaling ka Panginoon. Sinungaling ka Panginoon? Hindi. Kaya nga, kayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. May nakikita at hindi nakikita. Hindi ba? Kaya tayo nakakikita sa ganito, kamay nakakikita sa kamay. Sapagkat meron mga dugo, ugat, puso, internal organs, kung saan nagpapunction yan, hindi ba? Kaya kung hindi nagpapunction sa organ, anong nangyayari? Magkakasakit ka. Kaya alam po ninyo, akala ko hindi mo pwede mag-preach thank God, yung mga standby, yung mga pastors natin, nandiyan po sila, no? Kapag po kasi, ito po naging problema ko sa umuwi ako, nag-adjust sa weather, sa panahon. Noon po, nabalita nyo, after 2 days, na-hospital na ako, hindi po alam. Okay, and then thank God, ngayon pauwi na kami this coming Tuesday, kaako lang po siguro, stress ako sa init, at saka, napupuyat pa, yung pong migraine ko, sumumpong na naman. Nagpahinga po ako and I thank God that I was able to share. It was the burden ko po na talagang bago kami alis, I could share and pour out my heart before you. Amen. As your pastor. At parang mga parang alinin ko sa inyo na dapat natin gawin. So, the point is this. I thank God for the unity. Nandiyan, yung mga pastor natin, handang tulungan ako in case na I cannot make it. I cannot share it. Ganun din po dapat. Amen? Huwag tayong magtulungan, magsisihan. Lalo sa loob ng pamilya sa ayon natin si Gusto, meron ng problema. Kaya po, ang purpose ng camp na ito, ang purpose ng camp, to strengthen the family in this church. If the family will be attacked by the enemy, and I know he's doing all he can. Kasi po, ito ang fabric ng society sinasabi, the family. The same thing with the church. I cannot afford that your family will be destroyed by the enemy. And that's why we're praying so hard. We're creating a lot of activities so that the family will be strengthened. Kasi kung hindi kayo malakas bilang sa pamilya, napakahirap minsan mag-concentrate sa loob ng church. Napakahirap na gawin yung mga bagay na dapat gawin sa church. Napakahirap maghanap buhay. You cannot concentrate. Kaya mga kapatid, ang aking tanangin, bilang pamilya, lalo na ang mga ama, the father, you were ordained by God in the Word.
Kaya po, the next time na babalik kami, we will have orientation. I will be dividing again the session, talking to the fathers. The responsibility na iniatang sa atin. Napakalaki. Okay? Kung saan ikaw ang ulo ng iyong pamilya, kung saan ikaw ang tinitignan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng inspirasyon ng iyong mga anak. I'm not saying na you will be a perfect father. Okay? Pero, doon tayo nagpupunyagi na marating at abot yung nais sa Panginoon bilang isang mabuting tahanan, okay, ng ating mga anak. Maraming mga responsibilidad at kinakausap din ng mga asawang babae. Okay? Kung paano ang magkaroon ng mabuting relasyon sa bawat isa. Paano lang pagyamanin ang relasyon ng bawat isa. Alam po ninyo, gaya na nasabi ko kahapon, noon nagliligawan tayo, 5 oras, 6 na oras sa telepono. Ang dami nating nasasalita, at dami nating nasasabi. Pero pagkatapos ng marriage, ni isang salita ay wala ka nang binabanggit. At mapasok sa kaisipan mo ba kasi nakuha na ako. Alam mo nyo, hindi dapat ganyan ang attitude. Hello? Kaya ang communication, isa sa mga pinaka-top needs ng mga babae. Okay? Kami naman mga lalaki, ganito kami nilikha ng Diyos. Few words. Ang dahilan namin, less talk, less sin. Konting salita, konting kasalanan na magagawa. Kaya lang, kung yan lagi ang tinan natin, we could not communicate anymore. Sabi nga, kung tayo nagko-communicate, we must find a mutual interest kung saan mag-enjoy ang bawat isa. Amen? Kaya lang mga babae, ito ang pinag-usapan namin, pagpasok ng asawang lalaki, okay, sa loob ng silid, o anuman sa loob ng bahay, ang mga babae, alam mo ninyo, nagiging member ng yung movie na yun ng mga cartoons at Marvel movies, na di ba sila? Avengers! Alam sa tama mo, Pastor. Ang nagiging Transformers! Sorry babae, ang balance lang ng ginagawa ko. Pag nagiging Avengers sa Transformers, kasi marami na. Sabi ko, ang mga babae nagiging dump truck. Pagpasok ng asawang lalaki sa kwarto. Bakit? Alam mo ba dump truck? Yung dump truck, isang truck, kung saan mayroong mga basura sa likod, pagkatapos ibubuhos ng dump truck, di ba? Mga support at ibubuhos ang lahat ng basura. Kaya nagkakaroon ng transformer. Ang mga babae pagpasok sa loob ng tahan kapag nakita ng asawang lalaki. Huwag kayo maging dump truck, huwag kayo maging transformers. Okay? Lahat mga babae magsabi ng amen. Alam mo ninyo, ako rin nagkakaroon. Bakit kaya nagkakaroon ng transformer sa mga babae? Baka may depresya ang asawang lalaki. Yun. Hindi siya nagsasalita. Diba? Hindi siya ginagawa niya ang mga dapat gawin bilang isang asawang lalaki. So, alam mo, yan po mga bagay na pinag-usapan. Kaya na, ang gusto ko sabihin, unity. Okay? Sa loob, ang kamay ay kailangan ng paa. Ang paa ay kailangan ng mata. Hindi naman lahat ay paa, hindi naman lahat ay mata, hindi naman lahat ay tenga. Katignan niyo po ang mga magagawa natin kanina. Lahat ay may kanya-kanya pong bahagian. Amen? At kaya sinabi, you do whatever you're good at. Okay, na binigay ng Panginoon. Gawin mo kung saan ka, yung alam mo na mabuti mong gawin at yun ang gusto mong gawin at doon mabuti mong gawin yun ang skill mo. Huwag mo may pagkait kung hindi kukunin ng Panginoon ang bagay na yan. Amen? Kaya, tignan mo natutunan natin sa camp na marami pa, tip of the iceberg lang ang aking binabanggit. At sinabi pa ng isang bata, sa isang kamay ng paggawa ko ganito, sabi niya, I learned to be dependent. Sabi niya, akala ko, kaya ko na. No?
Yun din, paulit-ulit, the same thought. Akala ko, kaya ko ng lahat. See? Minsan po pumapasok sa atin bilang mga manggagawa at mga Kristiyano, lalo na when lahat ng mga bagay ay nagyayari sa ating gusto, okay? Ay, kaya ko nito, hindi ko na kailangan ng Panginoon. Ang gusto kong gawin dito, yung dependency natin sa Panginoon, yung dinihin ko kahapon. Kahit nagagawa ng lahat ng mga bagay, take note, akala ba ninyo, nagawa niyo mga bagay sa sariling kalooban at sariling karunungan at kagasan? No! Sa isa't isa mataan. Gaya nga nung isang pastor, no? Doctor of Music siya. Okay, Doctor of Music. Pagkatapos siya mag-preach, kung saan ang lagay nagpapahinga na, nandun, no? Nakita niyang piano. Lumubog siya sa piano. Doctor of Music ito. Alam niyo nangyari? Hindi niya makita ang middle C. Kayo pa naglalaro ng piano, alam niyo ang middle C. Yan po sa sentro ng tiklado ng piano, 88 keys yan. So, alam niyo, Doctor of Music, kung sinasabi na gusto ko magmayabang ng konti. Lumubog siya. Hindi niya makita yung sentro ng piano para pasitulan niya siya. Ang ibig ko po sabihin, pwede gawin ng Panginoon, yung kakayahan mo, bulakan ka, pahiya ka, okay? Kung gagamitin mo sa pagmamayabang. Ano mang larangan? Sa larangan ng pangangalakal, sa larangan ng ano man, kung ginagawa mo na sa iyong sariling kakayahan at para itaas ang iyong sarili, alam po ninyo, hindi magtatagal at hindi kayo nilulugdan ng Diyos. Ang aking po binabanggit dito, nais ng Panginoon na tayo mamuhay na 100% dependent sa Kanya. Hindi independent. Dependent. Nakadepende ka sa Kanya. Paano natin mapapractice yan sa araw-araw ng ating buhay? Paano? Alam mo yung paano? Sabihin natin, Lord, ano pong toothbrush na gagamitin ko? Ano pong Colgate? Yes. Aba nag-toothbrush ka sa lahat, Panginoon, pinagmalubayin mo ko. Baka yung toothbrush na ginagamit mo, ginamit ng anak mo. Okay? Simple things. Panginoon, meron ko nadadama, nagtutoothbrush ka. Galit si Mrs. sa akin. Ano pong gagawin ko? Ipagamit ko yung toothbrush ko sa kanya para mamahalin niya ako. Yung laway ko para maging laway niya. Hello? Ano po ninyo, when you walk that way every day in your life, you learn to walk and then you learn to hear. Alam nyo, ang taong gumagawa ng mga ganito na very dependent siya sa Panginoon, paano niya? Ganun ba ang buhay Kristiyano? Puro Panginoon, puro Panginoon. Yung nga ang pagiging Kristiyano, Panginoon, ang Panginoon, ang Panginoon. Kaya sabi niya, siya ang Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, hindi ikaw ang Panginoon ng iyong sarili. I am the captain of my soul. I can do what I want. That will not work in the kingdom of God. So, natutubrush ka. Okay? Galit si Moses. Naging careless ako sa salita ko, hindi mo naman sinasadya. Nasabi ko, masyado ka sexy sa damit mo. Okay? Hindi na kami ko. Ano pong gagawin ko? Aawain ba mo, Lord? Kailangan matigas. Patunayan ako ang ama ng taanan. Tigas! Sabi nga ni Joseph, nung nagsisabi si Joseph sabi niya, lahat ng ayaw ng business ko ang gagawin ko. Nabigla ako. Alam, paano kaya si Cynthia? Alam ko si Cynthia. Ang tapang ni Joseph, sabi niya, lahat ng ayaw niyang gagawin ko. Masasabi ko niyo, matigas na si Joseph ngayon. Kaya sabi niya, Pastor, yung ayaw niyang gawin, ang gagawin ko, ako ay maglalaba. Ako ay magluluto. Yun pala, pasaway siya. Nakuha niyo? Kaya wala ayaw niyang gawin, yung ayaw gawin ng kanyang asawa. Sinsawa kang nasisip. Nagbibig ko lang po si Joseph. Okay? Ang point ko dito, hindi po yung alibay natin bilang sa ama. Amen? Mga anak, nandiyan ba kayo anak? Okay?
Mahalin niyo ng buong puso ang inyong mga kanya-kanyang magulang. Ano man kanilang pagkukulang. Sapagkat iniisip niyo kanyang pagkukulang, marami kayong mas pagkukulang. Amen? Kaya kayo nandito sa bato ng lupa, nabubuhay na may 2 paa, 2 kamay, nabot niyo ang naabutan niyo dahil sa inyong mga magulang. Amen? Pakpahan natin ang Panginoon. Ganun pa man, dito po sa loob ng tahanan, sasabi ni San Pablo, nasa akin man ang lahat ng kaloob, makapagsalita man ako iba't ibang wika, kung wala ang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Susi ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang tumatakip sa lahat ng kasalanan. Sa loob ng iglesia, sa loob, lalo na sa loob ng tahanan. Amen? Kaya, alam po ninyo mga kaibigan, ito gusto niyo sa inyo. Ano man nagawa ng ating magkapatid, mga magulang at asawa, maskit. Okay? Makita mo lang siya, tumatakbo ka na at kinatatakutan mo, nag-nervous ka na, mag-migrate ka na. Okay? Pero sa puso mo, alam mo, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang nagkahari. Kahit minsan, hindi alam ng taong yun na kinatatakutan mo, gumagawa ka pa rin mabuti para sa Kanya. Pwede ba natin gawin yun? Ako nagagawa ko ito. Ako sinubok ng Panginoon. Alam mo nyo, kami ni Pastora, meron kami tinatawag na mga verses na binubunot. Okay? Mga Bible verses yan. Pagkatapos na mag-pray, bubuksan namin, bubunot kami. At padalas, ang Panginoon na mabusap sa mga verses na ito. Nung tumating ako dito, first day, nagbunot na ako ng verses. Sabi niya, if I remember right, you have, to the merciful they shall obtain mercy. Nasa mga beatitude yun. Sa mga mahabagin, sila'y makakamtan ng kahabagan mula sa Diyos. Little did I know na ang mga kataganyan ang siyang itatanim at i-work out ng Panginoon sa aking puso. Ang salitang kahabagan. Maraming nandito. Kung saan sinaktan, masakit ang aking damdamin hanggang ako'y pumunta na ng psychiatrist. Sapat ko na kaya. Litong-lito na ako. Hindi ako makatulog. Okay? Gusto lang makapagpahinga. Pero alam po ninyo, I know in my heart, God is working something within me. Sapagkat lamang ginagawa ng tao ito, kasi alam po ninyo, something na, kung ako sa inyo, okay lang. Pero kung kayo, ang church na naapektuhan, kayo at mga members na apektuhan, malakas pong dating ito sa akin. Tandaan po, I tell you, kung ako lang sasaktan personally, okay. Pero kayo nasasaktan, nagugulo ang church, nakakaroon ng division, nakakaroon ng hatred and bitterness, isang pastor ko, ang sakit na pakiramdam niya. Yun po iniisip ko minsan eh. Though I'm giving it before the Lord. Pero minsan nandiyan pa. At alam po, nasa loob ng church, ang problema, yun po eh, I struggle with that. I pray for that. Hanggang, alam niyo ginawa ng Panginoon? That word, it ran over and over in my heart and in my ears. To the merciful, God will show mercy. Kailangan ko lang pakita niyo. Alam niyo ba ang mercy? What does mercy mean? Ang ibig sabihin ng mercy, ganito. Yung tao gumawa sa iyo ng masakit, na walang dahilan, magpakita ka pa rin ng kahabagan. They don't deserve mercy. They don't deserve to be forgiven. Pero you still show what? Nagpapakita ka pa rin ng pag-ibig at unawa kahabagan ng Diyos dahil sa mercy. Kaya hindi alam na tao ito na gumagawa ng ganito. I still work behind the scene kung paano siya mapagamot, kung paano siya mailapit sa kanyang mga anak. Paano po siya gumaling at maging normal ang kanyang pagkatao. Behind the scene yun ang ginagawa ko. Kahit na magpapuyat ako, I'm working it out para gumaling yung tao. Pero sa likod ko, patuloy pa rin ang ginagawa niya.
The thing is, sinasabi ng Panginoon sa atin, love. Ang pag-ibig ko. Hindi ko magagawa yun kung wala pag-ibig ng Diyos. Hindi ko pwedeng, I could not go 1,000 miles with my wife and my family without the love of God. Hindi ko pwedeng pagtsagaan ng tao ganito, paulit-ulit na sinasabi. Okay? And I know, pero nandito na, I know na ginawa niya mali. But still, I'm allowing the Lord to work in His life. Meron. Ang pasabot kailangan malawak. I'm allowing the Lord to work in their life. Though I'm praying and praying for them. See, paano ko magagawa yan? Because of my love for the Lord. My love for the Lord. I love Him so much. I love the Lord. He has given me 1,000,000 times. I have sinned against Him 1,000,000 times. But nandiyan ang pag-ibig niya sa akin. Kaya ito nga pinabasa sa iyo ang pag-ibig niya sa akin. He loves us so much. Let's all stand up, please. Beloved Jesus, above anything else in this world, we cannot comprehend how much you have loved us, how much, Lord, you suffered, so that in obedience to the Father, you did that because of your love, and how much pain the Father has poured in His heart. That's why He declared in John 3:16, for God so loved the world, so loved each and every one of us. Oh, help us, Lord. Give us a portion of that love. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That He gave His only begotten Son. That's how much you love us, Lord. That's how much you love us. Help us, Lord, to reciprocate, Lord. Gandihan ang pag-ibig na yan na iyong ibinuhos sa aming langit. Help us, Lord, not to take things for granted, but in every moment of life, whatever we are doing, Lord, you are with us, acknowledging you, committing everything unto you. This is a response, Lord, that we needed you in our life more than ever. So, Lord, whatever struggles we have right now, ano po mga bagay natin dinadaanan sa loob ng tahanan, Panginoon, sa aming mga pangangalakal, sa aming mga hanap buhay ng mga trabaho, sa relasyon, Panginoon, sa kapwa. Ano man mga problema, Panginoon, namin pag dinadaanan at tinakaharap. Panginoon, we invite you, Lord. We don't want to face these things without you. We commit everything unto you, Lord. Every detail, Lord God. Because we want you to be a part of it. Because you are the only one who can bring solution. Ikaw lang ang tayo magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga ito. At pag sa tuwing sinasagot mo ang lahat ng mga ito, Panginoon, nandiyan ka, nagagalak ka sapagkat naging bahagi ka ng aming pagkatao, ng aming personalidad, ng aming buhay ng aming mga asawa, kanyang mga asawa at mga anak at mga apo. Kaya sa bagay ito, Panginoon, tingin mo ang sigaw ng aming mga anak. Tingin mo ang aming pagsama sa iyo. Ikaw ang sigaw ng aming mga puso. Ikaw ang ikaw lamang. At alam namin, Panginoon, kapag ikaw ang naghari, ikaw ang nanguna, ikaw ang nag-dispose ng iyong pag-ibig sa amin, lahat ng mga bagay namin tinatagkinig, Panginoon, lahat ng mga relasyon, lahat ng mga karamdaman ay magkakaroon ng matutunan. Kaya salamat sa bagay ito. Digin mo ang sigaw ng mga anak. Ipatong mo ang mga kamay sa kanila.
Hindi ko alam kung ano ang kanilang kalagayan. Hindi ko alam kanilang mga suliranin. Hindi ko alam kung bakit tayo ang kanilang mga buhay. Kung ang mga salita ito na kanilang natinig ay nag-usap sa kanila, Panginoon, 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 tumating ka sa kanilang buhay. Mag-ari ka, hipuin mo. Kung sila pinabibigatan ng lupa, ikaw, Panginoon, ang magdulog ng kapahingan, kagalakan, pag-ibig tulog ng Espiritu Santo. Dumating ka, Panginoon, sa mga katuwang pagod na. Pagod na, Panginoon, sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Dumating ka sa oras sa mindaw sa tulong, Panginoon. Help me, Lord. Help me. At kahit siya ka, Panginoon, nakaunat ang iyong kamay para yakapin kami sa iyong dibdib. Yakapin kami malapit sa iyong dibdib at ipadamo ang iyong pag-ibig sa amin. At iyong ipinapadadama mo, Panginoon, ang pintig ng iyong puso kung saan sinisigaw mo ang aming mga pangalan. Sinisigaw mo ng Diyos kung paano ikaw din ay nasasaktan kung kami po ay nagmamatigas at lumalayo sa iyo. Sapagkat alam mo, magiging bunga nito ay bawang kabiguan, kasabihan at kapaitan ng buhay. Subalit, Panginoon, hindi po yun ang sigaw ng aming puso. Ikaw ang sigaw ng aming puso. We are 100 million, Lord, trillion, zillion, dependent on you. We cannot live, we cannot survive. In you we live and move and have our being. Kaya sa bagay ko, Panginoon, ipatong mo yung mga kamay sa mga anak. In the name of Jesus, tanggapin niyo ang kagalingan ng Panginoon. Tanggapin niyo ang kanyang kapahingan. Tanggapin niyo ang kanyang kaligtasan. Tanggapin niyo ang kasagutan ng iyong mga suliranin. Sapagkat kayo ay nagtiwala sa ikaw at nagpapababa sa kanya. Salamat po, Diyos. Let us worship the Lord this morning.